Let us pray. Father God, we are thankful to you for the many blessings we receive. Tonight, your presence is what we want to experience. May your Holy Spirit guide us through in reading, studying, and meditating your words. Open our spiritual eyes so we can see the real greatness of your words, of your promises, and experience it in ourselves. May this ministry be an instrument of growth for us. The glory belongs to you. In Jesus' name, Amen. Magandang gabi mga kapatid, ang ating pagbubulayang maiksi ngayong gabing ito sa ating sama-samang pananalangin ay matatagpuan sa Lucas, Kabanatang 9, mga talatang 11 hanggang 62. Ganito po ang sinasabi. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ibinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niyang ilan upang mauna sa kaniya. Umayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya ay patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila.
at nagtungo sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa kapaghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Tayo pinagpala sa ating pagkabasa sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa aming pagbubulay ngayong gabi at nawa ang aming sama-samang pakikinig ngayon ng iyong mensahe ay magdudulot sa amin ng ibayo pang kalakasan at kagalakang maglingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming pananalangin sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang bahaging ito ng ating binasa ay tinatawag na mahihirap na mga kawikaan ni Jesus. No? Ang mga ito ay sinulat bilang tugon sa mga kapahayagan tungkol sa pagiging tagasunod ni Jesus at ng paghahari ng Diyos. Ang ating binasa ay nababahagi sa tatlong bahagi na nais kong ibahagi sa inyo. Ang una ay mula sa talataang 57 hanggang 58 na mababasa natin. At nagsasabi, samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matutulugan o mapagpahingahan." Ang sinasabi ng isang taong ito tungkol sa paanyaya ni Jesus na sumunod sa kanya ay isang klaseng tao na nais sumunod kay Jesus at tila ay nagpahayag ng malakas na tinatawag na commitment o pagtatalaga ng sarili, kasi he voluntarily say na "Susunod po ako sa iyo kahit saan ka man. Susunod po ako sa inyo kahit saan." So, nagpapahayag ng malalim at malakas na commitment, yung very courageous decision to follow Jesus. And it is said that the man offers to follow Jesus wherever, kahit saan man. But Jesus offers only nowhere. Para kay Jesus, wala man lang siyang lungga, ni walang pugad, ni wala man lang siyang matutuluyan o mapagpahingahan. Narito yung isang tao na nag-commit ng kanyang sariling susunod kay Jesus. Pero ang sinabi ni Jesus na parang wala akong paglalagyan sa iyo, kung sa ating salita pa lang. Alam natin na sa pasimula pa lamang ay namuhay si Jesus na katulad ng isang alipin hanggang kamatayan ng kanyang ialay ang kanyang buhay sa krus. Kaya ang kanyang ministeryo ay nakatuon hindi sa personal comfort rather than on sacrifices. Kaya ito ang nais niyang maunawaan sa kanyang mga tagasunod. Following Jesus is not easy, for it means a lot of sacrifices. Kaya sinasabi ko kanina, yung paanyaya ni Jesus sa kanila na susunod, at sinabi nung isa sa kasama ni Jesus na susunod ako kahit saan man. At ang katugunan ni Jesus ay eto,
Mabuti pa ang asong gubat at ang ibon. Mayroon silang, kumbaga, sasabi nating magandang kalalagyan, kapahingahan. Pero sa lahat ng susunod sa kanya, wala man lang kalalagyan. Ang ibig sabihin nito ay talagang i-expect nila ang maraming sakripisyong kanilang dadanasin. Nagpapatuloy ang ating tekstong binasa sa 56 hanggang 6 na po. Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipaglibing ang aking ama." Maunawaan ito sa kaugalian ng mga Hudyo, ang hindi paglibing ng katawan ng ng isang namatay, lalo na ng ama, ay isang marka ng disgrace, walang pagpapahalaga, Habang ang paglibing ng isang ama o ina ay isang mahalagang bahagi ng pagbibigay halaga at galak or respeto, sa kanila, at ito ay in accordance with the Jewish law na kailangan nilang gawin. At mahirap yung susunod at mayroon pa siyang ililibing. Bagamat hindi naman sinasabi dito kung talagang ililibing dahil or namatay na yung ama niya or kailangan bang ilibing, kasi maraming discovery ang mga Bible scholars na pwede yung sinasabi dito na maglibing ng kanyang ama ay pangalagaan hanggang sa mamatay, or mayroon naman isang kaisipan na maaaring patay na at huhukayin at ililibing uli. Mga ganoong kaisipan. Pero the fact na para sa kanila ang paglilibing ng isang namatay na mayapang lalo't higit ama ay isang pagpapahayag ng kanilang respeto ayon sa kanilang batas. Subalit sinabi ni Jesus, "Leave the dead to bury their own dead." Kahit pa man ang tatay niya ay buhay o patay na, talagang directly na sinasabi ni Jesus ang ganoong mga salita na leave the dead to bury their own dead. Ito ay upang sabihin na mas pagtuunan ng pansin ang pagtugon sa kanyang tawag ng pagsunod at kanyang hinamon na ang pagdadala ng mabuting balita na kaharian ng Diyos ang siyang pinaka top priority. So yung time na yun, dahil alam natin doon sa unahan ay malapit na si Jesus sa tutungo sa kumbaga katapusan ng kanyang pamamalagi sa mundo noon. So ang paglibing ng ama ay isang urgent responsibility, ibig sabihin, subalit mas higit na mahalaga ay ang pagpapahayag ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Dito sa talatang 61 hanggang 62 ay sinasabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi naman sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumingon at hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Sinasabi na ang isang responsabling anak ay hindi naglalagay ng ibang mga bagay o sino man above his or her father. Ito'y maliban maaari sa Diyos. So, ibig sabihin ay yung responsibilidad nila sa tatay, dapat yun ang pangunahin kung ang kalagayan ay ang sukatan or pagtingin ay sa lahat ng mga tao. Maliban maaari sa Diyos. Ito ang ibig sabihin ni Jesus. Dapat maunawaan ng kanyang mga tagasunod na nararapat ang pinakamataas na uri ng debosyon ay iuukol sa Diyos. Higit sa maraming bagay, higit kaysa sinuman. Ang pag-aararo ay isang gawain na dapat ay nasa tama. Dahil ang isang magbubukid o ang farmer, ang siyang nagkokontrol noong kanyang pag-aararo. Katulad na lang kasi ito ay nakikita ko sa aking tatay at farmer ang tatay ko.
At sama-sama kami noon sa bukid pag nag-aararo. So ang isang nag-aararo, ang kabila ay hawak ay araro, ang kabila naman ay yung kalabaw. No? At sa kanyang paggagawa nito, siya yung nag-guide. Habang hinahawakan ng maayos ang araro, nakahawak naman doon ang command sa kabilang kamay doon sa kalabaw para isang ang direksyon ng kanyang gawain. Dapat ay kanyang tingnan maigi na nasa direksyon ang kanyang ginagawa upang ang kanyang inaararo ay magkaroon or magresulta ito ng yung straight line, hindi liko-liko. Ang paglingon ay magkukos sa kanyang maisagawa ang maayos na gawain, matuwid na linya, o kung lilingon siya ay mawala siya sa tama na linya. Mawalan ang control at hindi makakapag-ayos sa kanyang gawain. Walang maayos. Ito ay magbubunga na hindi maayos na paggawa. At ito ang pinupunto ni Jesus. At maghatid sa kanya na hindi kung hindi ka maayos sa iyong gawa at wala sa focus, ito ay maghahatid sa hindi pagiging karapat-dapat sa kanyang ginagawa sa makatuwid, hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Nang marinig ko ang mga sinabing ito ni Jesus, ako ay nagtatanong, kung ito ang kailangan upang maging angkop para sa kaharian ng Diyos, abay sino ngayon ang makakatugon nito? Maring ito rin ang katanungan nating lahat. Mahirap maging handa na isuko ang ating mga personal na kaginhawahan at kontrol alang-alang sa pagsunod kay Jesus. Mahirap na basta na lamang ang iwanan ang ating pamilya at kaibigan at unahin ang kaharian ng Diyos. At kung iyon ang magiging batayan upang makapasok tayo sa kanyang kaharian at magiging patapat na tagasunod ng ating Panginoon, aba ay ikaw, ako, ay talagang mayroong problema. Aminin natin na minsan ay nawala tayo sa focus, katulad ng pag-aararo pero lumingon po. May pagkakataon na mas pinili natin ang sarili at mga bagay na minamahal natin. O kung hindi man ilang pagkakataon malimit, na mas pinipili natin ang ating sarili at mga bagay na minamahal natin. May mga panahon ang buhay sa kaharian ay napakalayo sa ating isipan. Ayaw nating isipin kasi parang napakabigat na responsibilidad. Gusto ko lang ng medyo magaan lang ang buhay. At totoo naman yun. Talagang ang ating pagsunod sa Diyos na magdadala at magpapaliwanag kung ano ang buhay sa kaharian ng Diyos ay it is very costly. Po. So, kung ganoon, sino ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Ibig bang sabihin nito na sa lahat tayo, na lahat tayo ay hindi karapat-dapat? Siguro nga kung susukatin tayo batay sa mga winikang ito ni Jesus, ating sasabihin na hindi ako, hindi ikaw ay karapat-dapat. Subalit minsan pa ay natagpuan natin ang ating mga sarili na nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Hindi po ba mga kapatid? Ibig sabihin nito, tunay na kailangan natin ang tulong ng Diyos at ang kanyang lakas upang magawa nating sundin siya ng may buong katalagahan sa ating mga sarili habang binabaka natin ang maraming mga bagay na humahadlang sa atin upang sundin siya ng may buong katapatan. Kailangan natin ang biyaya at lakas na nagmumula sa Diyos. And therefore, it implies pagsuko natin sa ating mga sarili, ang kahandaan ng pagbukas sa ating mga sarili na hindi natin makakaya ang lahat ng bagay maliban sa pagkilos ng Diyos sa
sa ating mga buhay. Gaano man kahirap, gaano man mabigat na responsibilidad meron ang isang tagasunod ng Panginoon at ang pagdadala ng mabuting balita, ay tayo dapat ay magpapatuloy. Atin itong makakayanan dahil palagi nating kasama ang Diyos. Sa ganitong diwa, tayo ay pinaging karapat-dapat ng Panginoon sa kanyang kaharian at binibigyan ng lakas upang tayo ay magpapatuloy na sundin ang kanyang kalooban, sundin ang kanyang nais para sa atin at para sa kanyang mga naisin sa lahat ng mga tao. Amen. Tayo ay dumako sa ating sama-samang pananalangin. Ating pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin, sa patuloy nating nararanasan na kalakasan, sa kagalingan, sa provision sa araw-araw na kaloob ng Diyos, sa naramdamang pagmamahal at pag-aruga ng bawat isa, sa tahanan man, sa kapatiran, maging sa mga kaibigan at mga malapit sa buhay. Pasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan nito, ito ay nagdudulot sa atin ng patuloy na kalakasan upang magawa natin ang ating mga tungkulin. Salamat din sa Panginoon sa mga kagalingan sa karamdaman, sa kanyang patuloy na pagpatnubay sa bawat isa sa atin upang maging matagumpay sa ating mga ginagawa at mga naisin at pinaplano sa buhay. Pasalamat natin ang Diyos sa mga iba't ibang pagdiriwang na ating nararanasan, natatanggap at naisagawa. Nagpapasalamat tayo sa buhay ng ating mga kapatid na ginabayan ng Diyos at ngayon ay buong pagpapasalamat nilang ipagdiwang ang buhay ng may buong kalakasan, lalo't higit sa ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Dalangin natin na nawa ang patuloy na pangunguna ng Diyos ang siyang igawad sa ating mga kapatid na ito upang kanilang maranasan ang ibayo pang inspirasyon sa paglalakbay sa buhay. Ganon din ay ating pinasalamatan ang ating Panginoon sa ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Sa patuloy na kalinga at pagmamahal ng Diyos, nawa laging ilagay ang kanilang mga buhay sa ilalim ng gabay ng Panginoon upang ang katagumpayan ng buhay sa kanilang pagsasama at relasyon ay kanilang mararanasan. Atin ding pasalamatan ang Diyos sa iba't ibang pagkakataon na kaloob niya upang makapaglingkod, makibahagi. Pasalamatan din natin ang Diyos sa naiayos na gabay para sa ating eleksyon sa magiging panibagong termino ng ating council officers. Salamat sa patuloy na paggabay ng Panginoon kasama ang kaloob niyang karunungan, katiyagaan at commitment ng ating mga kapatid upang pangunahan ang Nomilik. Salamat din sa Panginoon sa ginagamit ng mga kapatid upang maging maayos ang pagpapadaloy ng gawain at sa
pagbabahagi na ng bawat isa sa anumang mga resources mayroon, kakayanan, talento, at pananalapi. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil magpasa hanggang ngayon ay nasustain ang ating pinansya na pangangailangan sa pamamagitan ng biyaya na kaloob ng Diyos sa mga kapatid, at ang biyaya din ng pagkakaloob ng ating mga kapatid ay ipinadama sa pamamagitan ng kanilang mga matapat na paghahandog. Salamat sa Panginoon sa ating sama-samang pagmamalasakitan sa isa't isa upang maipagpatuloy natin ang gawain sa kabila ng ganitong kalalagayang ating kinakaharap sa panahon ng pandemya. Maroon pa tayong ibang mga nais ipasalamatan sa Diyos sa atin ngayong dalhin. Ngayon po ay dumako tayo sa ating sama-samang pananalangin. Ating idalangin sa ating Panginoon ang kalalagayan ng ating komperensya, lalo tigit ang ating conference minister, Cesar Espinili, sa kanyang kalalagayang pangkalusugan. Dalangin natin na nawa ay ang kagalingan ay ipagkaloob sa kanya ng Panginoon, at nawa ang mga binabaka niya sa buhay, personal, at ganon din ang mga iba pang mga responsibilidad na kayang ginagampanan ay maging magaan upang ito ay magdudulot sa kanya ng kagaanan habang ina-unload ang mga burdens na kanyang pasan sa araw-araw. Kasama sa kanya ay atin idalangin ang iba pa nating mga manggagawa na infected ng virus. Kalakasan nawa ang ipagkaloob sa kanila upang kanilang mapagtagumpayan itong karamdamang ito na may buong kalakasan sa pagtitiwala na sa ating sama-samang pananalangin at ating pagdulog sa Diyos ay kanilang mapagtagumpayan ito ng may buong kalakasan. Ating idalangin maging ang ating mga kapatid na naroroon sa karamdaman. Patuloy nating idalangin na nawa lagi nilang masumpungan ang kalinga ng Diyos sa gitna ng kanilang mahirap na kalalagayan at sitwasyon. At nawa ang pagyakap ng Diyos ay kanilang maramdaman upang ang panibagong pag-asa para sa isang bukas na magdudulot sa kanila ng kagalingan at kalakasan ay kanilang matatanggap. Patuloy nating idalangin ang ating kasalukuyang kalalagayan sa panahong ito ng pandemya. Dalangin natin na nawa ay magdudulot ito sa atin ng ibayo pang pagtitiwala sa Diyos sa pang ating inalagaan ang ating mga kalusugan, at sa biyaya ng Diyos ay ating laging matatanggap ang kalakasan, ang kaligtasan at ang proteksyon na nagmumula sa Diyos. Higit sa lahat ay sa ating mga mahal sa buhay na nagtatrabaho, lumalabas sa bahay, ang kalakasan at pag-iingat nawa ng ating Panginoon ang siyang igawad palagi sa kanila. Atin ding ipanalangin patuloy ang ating bansa sa kanyang tila mabagal na pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Ito ay sa bahagi ng ating mga tagapanguna, lalo tigit sa ating Pangulo.
Hindi tayo titigil sa panalangin para sa Kanya na nawa ay makita niya ang iniindang mahirap na kalalagayan ng mamamayan, ng maraming mga mamayan, lalo tigit ang mga mahihirap. Nawa ito ay maramdaman ng nasa kapangyarihan ang nagamitin ang kanilang lakas at kapangyarihan upang makapagdudulot ng lakas sa mga mahihina. Ganon din naman ay ating dalhin sa panalangin ang ating iglesia, hindi lamang sa ating iglesia lokal kung hindi sa kabuuan nito. Sa ating patuloy na pagsisikap na isagawa ang mga gawain sa anumang kaparaanan upang ipagpatuloy natin ang ministeryo at ang mga gawain na nang may buong pagtitiyaga at pag-uunawaan at kalakasan. Pagpatuloy ang ministeryo ng ating Panginoon at magdudulot sa bawat isa sa atin ng ibayo pang katatagan bilang iglesia, bilang grupo ng mananampalataya na habang sinisikap na makatugon sa pangangailangan sa lokal, ay sinisikap din na makatugon sa pangangailangan ng mamamayan sa anumang kaparaanan tayo ay makapag-abot. Panalangin natin na nawa ay patuloy tayong pagkaisahin ng ating Panginoon sa diwa at pagtutulungan upang ang ating mga gawain at ministeryong ating isasagawa ay maging laging isang kapahayagan ng pagpapasalamat patuloy sa Diyos na siyang walang tigil na kumikilos sa ating kalagitnaan. Ating ipanalangin na nawa ay maging matagumpay ang ating eleksyon at maisaayos pa ang iba pang mga bagay. Ganon din ating ipanalangin ang iba pang mga pinaplanong mga pagpupulong, hindi lamang sa ating iglesia, maging sa ating komperensya at iba pang mga ministeryo na ginagampanan ng ating iglesia sa kabuuan, upang ang ating pagsasama-sama sa pamagitan ng pagtatalaga ng ating mga buhay upang maging kabahagi nito ay isa na namang pagpapatibay, affirmation ng ating nagkakaisa at patuloy na nagkakaisang pananampalataya sa ating Panginoon. Iba pa nating mga kahilingan ating dalhin sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ay manalangin.
Patuloy ka naming pinupuri, Diyos naming mapagmahal na laging umaakit sa amin upang patuloy naming para sa patuloy na pagtugon sa iyong panawagan sa amin upang ipahayag ang tungkol sa iyong paghahari. Salamat Panginoon na sa gitna ng inaasahan mo sa amin, kung titingnan namin ang aming mga sarili ay hindi kami karapat-dapat at hindi namin makakayanan ang mga bagay na gawin upang tawaging karapat-dapat sa iyong kaharian at mga matapat na tagasunod. Subalit salamat sa iyong mga pangako na ikaw ay laging kasama namin upang ang aming mga kahinaan at aming mga pagkukulang ay hindi maging hadlang upang sundin ka at upang maging karapat-dapat sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami patuloy ng lakas upang sa aming pagsasagawa sa araw-araw ay lagi naming mararanasan ang iyong pangunguna sa aming mga buhay. Na kahit sa gitna ng aming mga panghihina at mga pagkukulang, ay naroroon ka upang bigyan kami ng lakas at sa pamamagitan ng iyong biyaya, kami ay makakaahon sa buhay, makakagampan ng aming mga tungkulin ng may buong kalakasan. Sa gabing ito ay patuloy namin dinadalangin ang bawat isa, higit sa lahat, ang aming mga kapatid na naroroon sa kanilang mga tahanan. Dalangin namin ang iyong patuloy na bendisyon sa bawat isa sa aming bawat pamilya upang may pagpatuloy namin ang gawain ng may buong kalakasan, maggampan sa aming mga tungkulin na mayroong lakas dahil naroroon ka lagi kasama namin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin ngayon, Panginoon, at nawa ang aming pagdadalanginan ay magdudulot sa amin ng ibayo pang kalakasan sa aming ugnayan sa iyo, sa ugnayan namin sa bawat isa. At nawa ang iyong biyaya ang siyang laging ilukob sa bawat isa sa amin upang aming mararanasan at maramdaman ang ibayo pang inspirasyon sa aming paglilingkod sa iyo at sa aming pananampalataya. Sa aming pamamahinga sa gabing ito ay aming itinataas sa iyo ang aming mga buhay upang ang aming pamamahinga ay magdudulot sa amin ng panibagong kalakasan sa bukas at handa na naman naming gampanan ang aming mga tungkulin na inaasahan sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin na may buong pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.